Ayan, okay. So, again, no? So, in the given situation, the steel rod fits loosely inside the aluminum sleeve. Both components are attached to a rigid wall at A and joined together by a pin at B. So, because of slight misalignment of the pre-drilled holes, the torque TO was applied to the steel rod before the pin could be inserted in the holes. So, you're given the following. So, TO is 30 kilo. So, dapat ito ay 30 kilonewton meter dapat. 30 kilonewton meter. Steel G or the shear modulus, no, is 80 gigapascal. Aluminum, shear modulus is 28 megapascal. Number one, calculate the torsional stress in the steel after TO was removed. And number two, calculate the critical torsional stress in the aluminum after TO was removed. And number three, if the shear stress in the pin is limited to 65 megapascal, calculate the required diameter of the pin. So, actually, the problem, this particular situation is that meron daw ditong steel na solid, tapos ipinasok doon sa hollow na aluminum. Ngayon, para magdugtong sila, na syempre maglalagay ng pin, kaya lang, ang nangyari, yung butas nila ay hindi aligned. No? Yung butas nila hindi aligned. Kumbaga parang ganito. Kunwari, ito yung steel. And then, kunwari, ito yung aluminum. Ayan. So kunwari, ang butas ng steel nandito, pero ang butas ng aluminum nandito. Exaggerate ko na lang, nandito. Ayan. Okay? So, hindi sila aligned, no? Kaya ang ginawa, inikot, no? So, ito yung center, no? Ayan. Inikot to. Inikot. Tapos hindi kaya. Sama natin to. Inikot siya, inikot, inikot. Ay hanggang sa tamaan niya yon, di ba? Okay, so umikot siya ng ganyan. However, pag ikot niya ng ganyan, syempre, no? Inikot siya. Ang ina-apply nga pala na torque para maikot yon is ito, 30 kilonewton meter. Ang problema, pag inikot mo yung aluminum, tapos naglagay ka na ng pin dyan, syempre, etong si aluminum, gusto niyang bumalik doon sa original niya na location, no? Kasi ano siya eh, kumbaga pinilit lang siya na umikot doon eh. 'Di ba? So gusto niya bumalik dito. So, kapag ka bumalik yan doon, no? Kapag ka bumalik yan doon, um, magkakaroon ng parang sort of like adjustment din or realignment din nung steel, no? So, lagyan natin ng kulay para malinaw. Ito yung steel, ito yung aluminum. Ayan. Okay? Okay, so parang ang mangyayari, babalik ito dito. Kasi hindi man po pwede na yung aluminum lang lahat ng ano eh, lahat ng gagalaw eh. Siyempre gagalaw rin yung steel dapat kasi siya rin naman ay hindi rin siya rigid, no? So ibig sabihin, yung magiging final location nila will be somewhere here. Kumbaga ko yan, magiging somewhere dito yung location nun. Parang somewhere dyan, yung final location niya. Somewhere dyan, yung final location. Okay? Kumbaga, parang ito na yung final location nilang dalawa. Pati ito, mapupunta na dito. So, bali ito yung final location. Ito na rin yung butas nung steel. No? So, parang ganyan. Okay? So, ang idea, etong total angle na to, kay theta, is actually composed of the angle of twist of the steel, okay, and the angle of twist of the aluminum. Okay, kumbaga parang pinagtagpo natin sila doon.
Okay? So para malagyan sila ng pin in between them. Okay? So ngayon, to calculate ano yung mga stresses sa syempre no ano no, syempre no after niyang i-twist, kaya niya sinabi dito na remove kasi tinanggal niya na after niyang lagyan ng pin. So ngayon, dahil nilagyan na to ng pin, etong si steel gustong bumalik dun sa original niya na position, tapos ito namang si aluminum gusto bumalik sa original position, so magkakaroon na ng mga torque. Okay, magkakaroon ng torque. And ang idea dito is yung torque na naka-apply for both will be the same or equal. Okay, kasi pinagtagpo lang sila eh. So therefore, ganito. Una, kailangan nating malaman kung ano yung angle of twist na kailangan. Okay, kung ano itong angle of twist na to. Okay? So, um, I think meron akong ano dito, no? Meron akong mali sa given. So, dapat yung given pala dito, guys, hindi 30, kaya pala hindi ko napalitan. Dapat pala ito ay 750 Newton meter. Ayan. Hindi ko lang napalitan yung ano, given. Okay? So, dapat 750 Newton. So, yung in-apply na torque ay 750 Newton meter. Okay? Para magtagpo yung dalawang butas. Okay? So, therefore, yung total theta ay dapat equal sa TL over JG. Diba? That is the angle of twist. Okay? Tapos yung T na yun, yung T na is yung in-apply natin initially na TO na 750 Newton meter. Okay? So, we need to know ano yung angle of twist na yon. So, theta is equal to TO, 750 Newton meter. So, para maging Newton mm, mag-multiply ako ng 1,000 para yung meter maging mm. Okay? Tapos yung length natin, ito 3 meters. So, 3,000 over J. Okay? So, yung J dito, yung J dito would be the J of the steel. Okay? Ayan kasi, nakalagay kasi dito sa problem statement is, highlight ko lang, torque TO was applied to the steel rod. So sa steel rod siya in-apply. Dito siya inikot, no, para tumugma ito dito, no? So ito yung inikot natin. So ibig sabihin for this one, yung theta na to is yung initial theta nung steel. Okay, nung steel rod. So that therefore ang gagamitin natin na J is yung J na pang steel, which is ano siya, solid, no? Yung J ng steel. So solid circular siya na mayroong diameter na 40 mm. So we will have pi over 32 times diameter to the fourth. And then yung G na gagamitin is para kay steel. So times 80, gawin natin ulit na megapascal. Okay, and that would give us our theta, no, in radians. So yun yung angle na or yun yung angle of twist na in-apply para sumakto yung steel dun sa butas ng aluminum. So pi over 32 times 40 to the fourth times 80,000. Okay, so that gives us 0.1119 radians. Again ha, radians yan ha. Okay, kasi ito ay Newton, millimeter, millimeter, millimeter to the fourth, megapascal, so Newton per millimeter squared. So cancel ito dito, cancel itong dalawa dito, tapos cancel ito dito. So may iwan siya na units ay radians. Okay? So yan dapat yung total angle. Pero sabi ko nga, pagkaikot niyan dito, tapos pinasukan mo na yan ng pin, syempre magpupumilit na bumalik sa original position yung steel. So pipigilan lang siya ng aluminum. Kaya dapat, yung angle of twist ni steel at saka yung angle of twist ni aluminum, pag inad natin, equal dapat doon sa theta na yun. So we have theta is equal to theta of the steel plus theta of the aluminum after the removal of the torque. Now, after you insert yung pin. Okay, and this is going to be 0.1119 radians. So, ipasok na natin. Ito ay TL over JG ng steel plus TL over JG ng aluminum.
equals 0.1119. Okay? So, again, no, dahil ang mangyayari, kapag ka inanalyze natin, dahil nga parang magkokontrahan lang sila, bali kung ano yung torque na naka-apply kay steel, yun din yung magiging torque na naka-apply kay aluminum. Kaya lumalabas dito, no? So, for equilibrium, so copyin ko lang para lang ipakita yung free body diagram, bakit naging ganun. Ayan. Okay, so lumalabas kasi, kung ito yung steel, no, ito yung torque ng steel. Okay, so ito naman, by summation of moment, dapat pag ganito yung torque ng aluminum. Okay, kaya dapat by taking summation of moment equal to 0, lalabas dapat yung torque ng steel ay equal lang sa torque ng aluminum, which is tawagin na lang natin na T. So equal lang sila na magiging applied torsion. So therefore, dito, if you would substitute everything, so T, yung L natin, 3,000, no? Kasi L, yung length. Yung J, para kay steel, solid siya. So, pi over 32 times 40 to the fourth. Yung G niya ay 80 gigapascal. Para kay aluminum, same T. Yung length, same lang din. Over J. Yung J niya, dahil hollow yung aluminum, so pi over 32 times 50 to the fourth minus 40 to the fourth. So, outer minus inner, no? And then yung G niya ay 28 gigapascals. And that should be equal to 0.1119. And from here, we should be able to calculate for the torque. Okay? So, solve natin. Store ko lang to sa A. Tapos, A is equal to. So, actually, pwedeng i-factor out itong T, no? So, pwede i-factor out. Tapos, divide na lang natin tong mga coefficient. Like yung 3,000 over pi over. Okay, para hindi ko siya paulit-ulit gawin. Lagay ko na lang to sa sa B. Yung yung J ni Steel, yung JG ni Steel, yung J na lang, yung J. Kasi kailangan ko yung J mamaya. 80,000 plus 3,000 over, lagay ko sa C naman yung J ni aluminum times 28,000. Ayan. Sorry. Calc. Ayan. Yung A, okay na yon. Yung B, so hindi zero. So pi over 32 times 40 to the fourth. Tapos yung J ni aluminum, pi over 32 times 50 to the fourth minus 40 to the fourth. Okay, so lalabas na T is 251,492. This is in Newton millimeter. Ayan. Okay, so yun yung torque natin. So ngayon, ang tanong sa una, ano yung critical torsional stress? So pag sinabing critical, ibig sabihin yung maximum torsional stress ni steel. So ang naka-apply na torque kay steel, ito na. So ngayon, para makuha yung shear stress para kay steel, that is T rho over J. Yung rho natin, so lagyan natin na 251,492. Yung rho natin is yung radius lang nung steel, which is 40 over 2 over J. So ito ulit. Pi over 32, 40 to the 4. T rho over J. Okay, so that gives me 20.01 megapascal. Actually, hindi ako nag-round off, no? Pero yung nakalagay sa choices dyan sa questionnaire, naka-round off yan. Kaya ang tamang sagot dito is ito, malapit na, 19.97. Okay, but that is correct as well. Ito yung kapag hindi ka nag-round off. Exact yung sagot. Okay? Para naman kay aluminum, shear stress ni aluminum ay equal sa, ganun pa rin, T rho over J.
So, nasaan ba yung critical ni aluminum, critical torsional stress? So, nasa labas ng aluminum, nandito. Kaya yung raw naman natin dyan, hanggang dyan, which is ano yon 50 divided by 2, no? Or 25. Okay, pero same yung naka-apply na torque. Okay, over J ng aluminum, which is ito yun. Pi over 32, 50 to the fourth minus 40 to the fourth. Okay, so palitan ko lang to ng 25, tapos palitan ko lang to ng C. So that gives me 17.36. Okay, so once again, yung nakalagay sa choices, nag-round off kasi doon, while yung solution natin ay exact. Kaya we choose the nearest, so 17.38. So those are the answers for 1 and 2. For number 3, if the shear stress in the pin is limited to 65 megapascal, calculate the required diameter of the pin. So ano naman daw yung magiging diameter kapag 65 lang yung shear strength ng pin. So ganito yan. So 'di ba kanina meron tayong ganito, no? So syempre yung pin natin lalagay natin dito. Ito yung pin. Ayan. Okay? So ngayon, dahil nga dun sa torsional stress or torsional moment na in-apply natin, pwedeng magkaroon, baliktaran kasi yan, di ba? Kunyari, kung pag ganito yung torsion nung sa steel, pag ganito yung torsion nung sa aluminum, so magbabaliktaran. So ibig sabihin, dito may possibility na magkaroon ng shearing failure. Dito or dito, no? Kahit saan dyan. So dahil doon, kailangan nating malaman ano ba yung force acting on that. Okay? So yung force acting doon will simply be, lagyan ko ha, kunwari ito yung force acting dito. P, no? Yan yung force acting doon sa shear plane nung pin. Okay? Para makompute yan, since alam naman natin kung ano yung torque sa steel or sa kahit saan, no? Parehas na naman sila. Alam naman natin yung torque na naka-apply dito, T. Okay? So mag-moment lang tayo. So by taking summation of moment at the center equal to 0, so we will have T is equal to P times yung distance na to. Which is yan yung radius ng steel. Now, which is ano yan? 40 over 2. Okay? And once again, yung T na to ay ano yan? 251,492. So therefore, our P, no, the force acting at the shear plane of the shear plane of the pin would be 12,574.65 newtons. Okay, yan ngayon yung force acting on the pin. Kumbaga, yung pin natin, ganito ang itsura. Yan. So, bali yun nandito, makakaranas ng shearing stress dahil dun sa force na to. Okay? At ang tanong sa atin, ano daw yung kailangan na diameter? No? Kumbaga, diameter. So, ibig sabihin, dapat yung actual stress hindi na equal sa force over area ng pin ay dapat hindi lalagpas sa allowable na 65 megapascals. So, yung force, na-solve naman natin. Yung area, since yung pin is circular yung section, so pi over 4, diameter ng pin squared should not exceed 65. And from here, we should be able to calculate for the required diameter of the pin. So we have this answer divided by pi over 4, tapos divide natin 65, and then square it. So that gives us 15.69. Okay, so ang ginawa ko, no, ganito. Ito, cross-multiply doon. Ito, divide dito. Tapos, di ba, may squared tong, d squared. So, square root natin parehas. Kaya ko in-square root sa computation. And then, nandito yung d. So, parang nandito yung inequality. So, pag binaliktad mo, kung nandito yung d, pag ganito naman yung inequality. So, dapat yung d or diameter ay greater than or equal sa 15.69. So, ibig sabihin yung 15.69, yun yung minimum required diameter para hindi siya masira.
So therefore, from the choices, ang mga choices kasi is naka-whole number. So we will choose the next higher value, which is 16 mm. And that will be our answer. Okay, so letter C. And that's how we solve this problem.